Dumating sa point na kailangan ko ibenta yung mga gamit ko. Yan ang shinare na post ni Miss Alisa May Orden na umani ng maraming reaksyon at shares sa Facebook. Ibinahagi ni Miss Alisa May na siya ay kumikita ng 125,000 pesos kada buwan, ngunit dahil sa mga maling financial decisions, dumating sa point that she lost everything in a snap. And ang worst, she lost her best friend dahil hindi siya nakabayad ng pera on time. At dahil sa experience na ito, nagbigay si Miss Alisa ng mga aral na kanyang natutunan pagdating sa pera. At yan ang ibabahagi natin ngayon sa ating video. Ang 10 money lessons na dapat mong isabuhay para makaiwas sa financial stress. Number 1. Always save. Totoong walang yumayaman sa pag-iipon ng pera. Pero ang totoong reason kung bakit kailangan mo mag-ipon ay para hindi ka mahirapan sa panahon na may pumasok na emergencies o mga biglaang gastusin. Aminin mo man o hindi, lamang palagi ang taong ready sa lahat ng bagay. Pwede kasi ngayon kumikita ka ng malaki pero bukas hindi na dahil biglang humina ang negosyo mo o natanggal ka sa trabaho. Number 2. Life is not about today. You must think about tomorrow too. Whether kumikita ka ng malaki o hindi, kailangan mong i-budget ang iyong pera. Problema kasi ng maraming Pinoy, ang gastos dito, gastos doon, bigay dito, bigay doon, hanggang sa wala nang matira para sa kanila. Walang masama sa pagiging generous, but make sure na unahin palagi ang mga personal needs at ang pagtatabi ng pera para sa iyong kinabukasan bago ka gumastos o tumulong sa iba. You need to be selfish to be selfless. Unahin palagi ang sarili bago ang iba dahil kung palagi mong uunahin ang iba ay mauubusan ka talaga hanggang sa walang matira para sa'yo. Number 3. Money is meant to be spent wisely. Ang pera ay ginawa para gastusin. Tama naman, but if you're not going to spend it wisely, you will always experience financial disaster. Okay lang na i-enjoy ang iyong hard-earned money pero bigyan mo ng limit ang sarili mo sa kung ano lang talaga ang pasok sa budget. Kaya nga ang advice ng author and speaker na si T. Harv Eker na sundin ang 6 jars money management method. Ang purpose nito ay hahatiin mo ang iyong income sa magkakahiwalay na jar. Ito ang necessities, financial freedom, long-term savings, education, play, and give. Matutulungan ka nito para mag-budget, gumastos ng tama, makapag-ipon, at maabot ang iyong financial goals habang ini-enjoy din ang buhay sa kasalukuyan. Number 4. Differentiate needs versus wants. Iwasan ang emotional spending o yung paggastos depende sa mood. Yan ang rason kaya napapagastos ka sa mga wants. Madalas kasi ang mga Pinoy kapag masaya sila, gusto nilang gumastos para mag-celebrate. O kaya naman kapag malungkot o stress sila, gusto nilang i-treat ang sarili nila. Walang masama na i-treat ang sarili, but make sure na laging i-prioritize ang mga basic needs bago gumastos sa ibang bagay. Number 5. Make saving as self-reward. Kapag sinabing self-reward, hindi ito yung kagaya ng iniisip ng karamihan na kakain ka sa labas, bibili ng coffee, magsa-shopping o magta-travel. Ang self-reward ay magtatabi ka ng pera para sa future mo dahil deserve mong magkaroon ng masaganang buhay na may financial security at peace of mind sa hinaharap. Number 6. Hindi ka gutom, gusto mo lang gumastos. Ang sarap gumastos kapag alam mong meron kang ekstrang pera at gumagaling ka naman sa pagbabudget kapag alam mong petsa de peligro na o kinakapos ka na. Bakit ganun? Financial discipline. Yan ang kailangan mo whether kumikita ka ng malaki or hindi. Kailangan ay maging consistent ka sa pagmamanage ng finances mo because saving is a habit. Investing is a habit. Therefore, being financially free is a habit. Hindi mo siya gagawin kung kailan lang convenient o kung kailan mo lang kailangan. Dapat ay consistent mo itong ginagawa. Number 7. Pay your debt at all cost. Ang pagbabayad ng utang will not only give you peace of mind but also improve your relationships. Minsan di talaga maiwasan na mangangailangan ka at mangungutang ka sa kaibigan o kamag-anak at tutulong naman sila sa iyo. But make sure na magbabayad ka on time. O kung talagang wala pa din, at least inform the person involved
para di sila magkakaroon ng duda na baka tinatakbuhan mo na sila. Number 8. Being generous is okay, but giving your hard-earned money easily is not. Sharing your blessing is good, but make sure to give only the money that you can afford to lose. Huwag mo ibigay ang lahat to the point na ikaw din ang magsasuffer sa huli. Halimbawa, meron kang emergency fund at nanghiram ang kamag-anak sa'yo at pinangakuan ka na ibabalik din agad sa'yo ang pera, kaya pinahiram mo muna ang emergency fund mo. Pagkatapos, nagkaroon ka bigla ng emergency. Ang problema, sinisingil mo sila kaso wala pa din silang pambayad sa'yo, kaya ikaw ngayon ang nagsasuffer. So make sure na bago ka magpahiram o magbigay, hindi ka magkakaroon ng financial stress kung hindi man bumalik sa'yo ang pera. Number 9. There's so many ways to share your blessings. It's not always giving or money is involved. Hindi palaging pera ang solusyon sa lahat ng problema, lalo na sa mga tao na palaging humihingi sa iyo ng tulong pinansyal. Kung palagi silang nangungutang, it's a sign of a deeper problem. Pwedeng ang problema nila is lack of financial education, lack of discipline, na kung tuturuan mo sila ng tama, it can change their financial situation. Sabi nga sa quote, give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. Kaya saludo ako sa mga taong nagtuturo ng financial literacy tulad ni Miss Alisa May na ibinahagi ang kanyang experience para may mapulot na aral ang ibang tao. Number 10. Pray and seek financial support. Nothing can beat prayer. Mahalaga na nagdadasal tayo palagi sa ating main source of blessings and always seek financial support from the financial experts o sa mga taong marunong mag-manage ng kanilang finances. May kasabihan nga, learn from other people's mistakes so you don't have to make as many. Matuto ka sa experience ng iba para makaiwas ka sa maraming pagkakamali. In the end, responsibilidad mo maging financially literate. Ang tanong lang ay, kung gusto mo ba matutunan ito in a hard way tulad na nangyari kay Miss Alisa May o mas pipiliin mo na matuto na lang from her own experience. Credits to Miss Alisa May Orden for sharing her experience and knowledge with us. Sa summary, ito ang 10 money lessons na dapat mong isabuhay para makaiwas sa financial stress. Number 1, always save. Number 2, life is not always about today. You must think about tomorrow too. Number 3, money is meant to be spent wisely. Number 4, differentiate needs versus wants. Number 5, make saving as self-reward. Number 6, hindi ka gutom. Gusto mo lang gumastos. Number 7, pay your debt at all costs. Number 8, being generous is okay, but giving your hard-earned money easily is not. Number 9, there's so many ways to share your blessing or help other people. It's not always giving or money that is involved. Number 10, pray and seek financial support. Sa 10 money lessons na ating tinalakay, alin sa mga ito ang pinakatumatak para sa'yo? I-comment sa baba ang iyong kasagutan. Kung nagustuhan mo ang ating lesson sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-follow at mag-subscribe sa aming social media accounts sa YouTube, Facebook, TikTok, IG at Twitter. Pakishare na rin ang ating video sa mga taong gusto ding matuto. Maraming salamat sa panonood at laging tandaan na ikaw ay magtatagumpay.